Sa POS pwede ka mag-search Palmolive. No, so pwede po nimo siya nga imong i-scan nya kung sa ikaduha nga tab imo ra nang isit o pwede mo na siya i-slide nimo. Sa gagmayng cellphone naka-tab siya pero kung sa tablet man god duha ni siya yung screen ani. Ngani siya yung kuan niya no ang yang forma. Dili siya ingon ani kay since gamay man atong cellphone ngani ra pud yung forma niya kay para maigo gid ang screen. Ngani kung like for example ang imong natay customer nga mopalit click lang nimo na siya paitan magpalit sa Palmolive ila ka buok quantity. Paitan na palit sa isa o na isa na duha ka Palmolive yung pamalit. So pag atom nimo sa cart nimo so mura nimo maton 20 kung na yung kwarta 50 itap na mo na yung cash given. O itap lang yun 50 ayan ka mag-confirm matik mugawas din ang change niya 30. So di na ka kinahanglan og calculator, di ba? Kuan kay calculator magmano-mano pag ikaw labi nagdaghang king pamalito nimo nga mga products. Di na ka kinahanglan og calculator kay ngano man na naman siya automatic na siya mo calculate. Dayon check out ning ganayon. Pag check out nimo mugawas din siya automatic na nay VAT. No, gi-calculate na niyang VAT, ang total cash given. Pag confirm din nimo mana din siya. Napag siya features no nga mobile nga print kung gusto ka mag-backup og mga OR, kuhanin mo na siya. Gawas na nang yang kuan na yun, ang yang resibo. O na may demo ra ko na ni pohon ang katong kuan ka ng actual gid nga resibo kung POS gid imong kuhaon. New transaction na pudin ka. O back to zero na pod. Ano nang ang yang kuan niya. Then like for example, kung naka-scanner, kung gusto lang ka mag-scan, di na ka ganahan mag-type po, di kayo. Example nga ni. Scanin mo ang kani. Na. Oh. Dugang na siya automatic, di ba? Kita nimo. So, scan na sad ka. Scan ta og kuan. Ay wala iskiyo. Otro. Oh. Kita nimo, oh, nidugang siya. Like for example kani wala pa man siya na-exist ang kani. Malikra mo gid siya kay wa pa man tay sabon nga likas. Oh, magyapon. Nasa kwarta nga 50, no? So, pwede mo na i-add nimo, kung pag tap nimo modugang-dugang mo na siya, pwede mo na i-clear. Ana lang gud nimo paitan na si tinta. Oh. Ana ra, di na ka kinahanglan mag-type, no need to type na. Ana nimo. Dali ra kay tanan kanang less nang gikay ba? Gigigil mo kanang kuan gyud. Oh, tap nimo 100, confirm din ka. Check out. Oh. Oh, human. Next, dili gid sa hassle labi na sa mga sari-sari store, dili gid sa kuan gyud nga bulky sa inyo or kanang samok o dugay kay magkuan dali ra gid kayo siya. Actually dili gid siya mas nindot ginangay siya na kay kada process niyo, transact niyo na nagid mo record nga makita. Kumuadto mo sa sales no, makita gid nimo ang halin. O tanawa gani ang sales. So diri nga ang diri nga tab, makit-an gid nimo ang sales niyo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday no. Pada semana kunin mo ni yana nimo na po by monthly na po yearly. Ako ra na explain mo una unya on sa iko na no. Yana dali ra kayo na mo automatic na nay mo lista sa imuha. No na binakaron mga Pinoy di kay ganahan magsige sulat-sulat kapuyan na. So kani na gyud pinaka the best gid siya kay auto kuan gid siya gina-record niya ang tanan transaction sama sa mga big mall, no? So muna nga pabor gid sa mga sari-sari store karon nga panahon kay pangmasa nga presyo pero unsay naa sa kaysano napod sa imo ang teachers. Nay pangutana, what if lugar sir kanang GCash lugar yang bayaran wala siya cash niya, cash ba yan atong gigamit, di ba? So pwede mo na siya natay options no kung itap nimo ning cash na mo gawas nga mode of payment, cash, GCash, loan or split payment, no? Like for example na customer at nagpalit sa Milo isa lang kabuok nga GCash yung kwarta social, o di ba? So yan ang iset og GCash. Ano lang, check out din ka, di naman siya need og ka ng mode of payment, di na ka mag-cash given kay kung unsay amount niya mo pa i-kuan sa GCash. Confirm, mo na din siya, man ang transaction. Mo na siya, so sunod na napoy bagong customer, kuan lang yang kwarta, kita nang palit siya ani, do ka Palmolive. Register yang kwarta niya. Napod siya sa GCash, gusto niya nga i-GCash na lang niya ang GC. So pwede mo na gamiton ng split payment. No, for example, ang kwarta nga naa sa iya is GIS lang. Dahil lang yung kwarta, yang iset na nimo siya og GCash. Para ang the rest nga GIS na makita nimo ang cash og ang GCash, GIS gyapon. Pag check out ana, mugawas gid siya nga
makita nimo nga 20 gyapon pero gi-split lang niya cash o GCash. Okay? Ana lang yun ang iyang, di ba, sa mga sari-sari store, di gina to malikayan nga nagi mangutang nga mga silingan. Ang kasagaran natong ginabutang, no, papel natong ginalista. May rabag kuan nga usahay ra bang papel kung mawala agoy tiway gyud ang giutangan, magbana-bana, magbintot-bintot na taw pila gitong amount. So kani dire nanay built-in dire sa mga customer nga gusto mangutang, natay kanang kuan, no, kanang i-record na to ang customer. So nay built-in. So i-click na natong customer, like for example, na customer mo gusto mangutang, kailaran mo silingan, click mo ng customer, add ka. So, kabantay mo na na main branch, ay na siya, hilabti. No? Kaya mo na siya, actually, kani siya nga app manggod, supported siya with multiple store. So, as of now, tindahan man, mostly, tag-isa ramang tindahan. So, main branch, matik din na siya ni main branch. So, like for example, si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Pinaka-common gini siya sa tanan ba, bisag sa mga is ba? Na yung pangalan. So, like for example, Bukidnon. Ikaw na bala kung butangan ni mong address or phone. Pero actually, di man gina sa necessary. Puri naman pangalan. No, hindi man nga na kay stricto ganitong kuan nato. So, Juan de la Cruz, balik ta sa POS. Di ba? So, nangutang si Juan de la Cruz. Nangutang siya. So, ayaw kalimot, kanabantay ka rin sa taas sa personnel customer. So, imo nang i-search di ang iyang pangalan. Juan de la Cruz. Nya iset din nimo siya og loan utang man tanan siya. Loan o utang, diba? Loan lang niya. So it's pag check out niya. So optional na po na sa imo ano kung butangan nimo siya due date kung kano siya magbayad. Ang purpose mo gani is para mo notify imong system nga due date mo overdue na siya sa iyang gipanaad. Pero kung dili, kung wala siya gipanaad kung kano sa bayaran, basta lang magbayad lang siya anytime, ayan lang butangi. Pag check out, confirm, new transaction. Pangutana, asa ka to nagbutang ang record, no? So, mutanaw ka sa customer, balik na tong kuana. Mutanaw ta sa customer, click na to na siya. Kita na to unsay gipamalit niya. No? Grabe ka nindot. So, hanay ka bagabutang ba? Ano yung gipalit niya sa customer nimo? Na say 10, 20. So, kada palit sa imong customer, gina-record po na sa system kung pila po nang nangapalit niya. So, recorded po siya. At the same time, sa sales, iya pong gi-record. And then, adto ta sa customer loan, diri ka mo agi. Kung ang imong customer nangutang, diri ka agi sa customer loan receivable. So, diri makita nimo nga anay customer loan receivable, 20 ang yang total loan. Collected, wala pa yung na-collect. Ang outstanding balance sa imong customer, kita nimo ang unpaid accounts. And then mo na siya, i-click nimo si Juan de la Cruz, makita nimo nga nasa 20 nga i-kolektahon. Mo na siya unpaid. Kita nimo no. So klaro kay wa hanay kay pagabutang, mas makuan gini mo, makita gini mo nga yang detailed niya sa information. Actually po kung masayop kag butang, pwede po na siya i-delete nimo. Kita nang nasayop siya, gibayaran na niya dito, pwede mo na i-delete. Pwede po nimo i-full. Nasayop lang ka, pwede mo na siya i-delete. And then kanina po yung customer, no, yang summary niya by customer o by accounts. Muna siya yung kuan, maoran na siya, no. Like for example, pagkasunod si mana ni bayad ni mong customer, i-click mo ng customer nimo, balik ka sa your account, record payment, no. So pila man ang iyang gibayaran. Like for example, nag-partial lang sa GIS, i-click nimo, butang-butangan nimo sa partial amount. Pwede rin ko na dili optional naman na siya. Ano mo rin tandaan na nimo ba? Record payment, nagbayad sa partial. So automatic magawas na siya ang collected niya nga GIS. Na siya. Balik na po ta sa kuan. Like for example, pagkasunod si mana ni bayad na po din siya. Ano gyud? Record payment na nimo. I-full na nimo, i-set nimo ng full para wa na siya bayranon. Di ba? So na-collect na, paid na siya. Nga na rin ang yang kuan. Pwede mo i-search kung dagan kay mong customer. Yan naman, pwede mo na siya ma-search. Pwede po nimo ma-sorting nimo nga tanang mga customer nga unpaid or partial paid, overdue. Ma-sorting din mo dali lagi kay mo makita kung nay wa kabayad. Magawas ang tanang customer niya diha na nasa ubos, mag-list down tanang mga partial, tanang ga pangbayad ug overdue. Mo na ang yang kuan niya, ang yang purpose ng ginani.
view full statement. Kita nimo yang kuno. Yang total loan. Nga daw mangutang na pod siya. Mangutang na pod siya og kuan. Nga na. And then i-cite ay kalimot Juan de la Cruz. Ana, mode of payment, wala man siya nangutang man siya. Like for example, lahiyon na po sa tong senaryo no. Ana split payment, nasa JIS pero iutang na niya ang JIS. Split payment, JIS rang gibayran, nga na kulang nga JIS, i-set na imong loan. Okay? So, pag set na imong loan, automatic katong JIS dito, mabutang na rin siya dito sa yang record. Balik katong customer loan. Di ba? Nana po sa JIS nga utang. Yan na. Origin na siya, yang history niya, kita nimo yang kuan. Yang history payment kung kanusa nagbayad. Di ba? So, ano na siya, sa balik sa account nimo, dungagan na po niyang loan, iya pag yung i-record sa system ang tanan niya nga nautang o pila lang niya tanan niya na nabayran o ganyang collection percent pila nimong paunon sa iya. Okay? Ang overall kanang collection kana siya pag kuhaon nimo ang kwarta sa iya. Sa pailain. Actually kani siya napag-initiate kanang kuano kanang additional features para gini sa mga kuan nga mas kuanang what if lugar na ay mga tigulang ba nga mga yung discount. I know sa tindahan dili man kay siya pero na magiuban nga mga discount. Actually na siya kanang features ani nga mo accept siya mga discount. Like for example adto ka diri no adto ka sa POS extra features imo ra ning iset nga yes ang product discount. And then kung nagpalit lugar ang tigulang ngani dayon mga discount naninigawas nga discount pwede mo na set nimo pila ka percent. Depende na sa mo kung pila ka percent imong ihatag nimo kung 10% i-apply nimo muna na siyang discount niya. Pwede po nimo i-fix nimo paitan off 5 imong gyud nimo i-discount nimo naagid siya. O di ba? Naghatag siya 100 na siya i-discount nga 5 sa pagpalit niyang Palmolive. O di ba? Okay. Next, another scenario. Sir, kanang gusto nako makita nako ang ginansya nako, sir ba? Kaning palit nako, makita gyud nako ang aktual nga ginansya ko magbaligya niya ni. Naagid natay support. I-click nimo dire. Balik na po to sa POS extra features. I-add nimo na siyang profit margin POS. Balik ta dito. So magawas na yang profit margin niya. Pila mong ginansya na. Like example, ningon ani. No, add kag Milo. So makita nimo actual ang live nga actual sa tulo ka mga item na kay ginansya nga 9. 30% imong profit margin ana. Di ba? Mas nindot kay siya kay makahatag inspiration ba nga ay niya na nakoy ginansya karon nga adlaw niya ana. Di ba nindot kaya niyang kuan. Nay pangutana so nanapoy ko ikuan na pod nato no. Nagbaligya lor kag bugas or kinilo. Anything nga mga kinilo na magi na to malikayan bang kinilo ang atong baligya bitaw nga mga produkto. So kung kinilo ang atong kuan like for example bugas na magi pamaligya kay mga sari-sari store nga bugas gusto nimo i-appeal og monitoring. Dobe kay kinilo man dili man siya tinagsa. Di man pare sa mga produkto bang tinagsa. Natay support ana actually, no? Like for example, mag-add tag rice. Actually wala man gini siya barcode ang rice, no? Ikaw na yung mag-bot og barcode, i-click nimo ni san generate. And then like for example rice, rice. Ang baligya, ang isa ka sako man nimong kuan, no? Imong pagpalit imong i-assume nang nimo nga 35 kilo ang pagpalit nimo gikan sa factory or sa wholesale gyud nimo. Imong baligya sa rice is 55 na kay ginansya nga 15 ay nagbaligya kag 50 kilos 50 man ang 50 kilos reorder point kilo na siya 1 kilo siya. Category whole grain ni siya whole grain supplier asa man nimo supplier ani depende mo sa imong ibutang niya no market lang sa market doon pag create nimo ana kung i-search nimo ang rice di ba mga ano asa man ang kinilo usog kinilo 1 kilo naman noon ang buhaton na to ani ato ta sa settings then POS extra features allow fractions inventory para mugawas na rin siya nga pwede ka kinilo pwede half pwede 1/4 so unsa man pag set ato sa kauna sa inventory
Nangitaon sa nimo tong rice nimo. Nya i-edit nimo din siya, imo ning siyang i-allow. I-set nimo og enable. Pag update ato ning ka sa POS kung palit og rice ang kuan, na siya i-support nga 1/4, 1/2, di ba? Kung nagpalit og ang customer og isa 1/2, pwede ra gid siya 1.5. Di ba? So automatic na pud mo total ang presyo kung pila po'y amount sa kuan. Di ba? So pwede duha isa ra, report ana duha. Ito 1/2 lang gipalit niya. So 0.5 add to cart mo na siya yang rice, di ba? Pwede po naman siya itap utro. Pila gyud mong ibutang nimo. Okay, so pag check out nimo, i-enter sa imong cash, okay, 500 nga cash. So mugawas na din siya. Di ba? 0.527. Tanawon nimo sa resibo. Muna yung makita din nimo dayon. Okay? So, pag new transaction din nimo dayon, tanawon nimo siya. Okay. Okay, so nakuha ninyo yung kuha niya, ang part niya.